Celeste Rabimbi Cortesi, El Tocuyo. El Tocuyo. El Tocuyo. Marami ang mapapaiyak kasi meron at merong ma-El Tocuyo this edition ng Miss Universe. Kaya pag-uusapan din natin yung criterias bakit na-El Tocuyo ang isang kandidata. Kaya panoorin natin itong clip courtesy of El Tocuyo Middle East. Celeste Rabimbi Cortesi, El Tocuyo. 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 Good night. What is El Tocuyo? So it refers to a candidate na laging nasa top pick. Lagi siyang favorite, lagi siyang kino-cover, basta siya yung pinaka-popular candidate in every season. Kaya lang, siguro dahil sa mga criteria ang pag-uusapan natin, biglang hindi nakuha sa top 20. In short, unplaced siya. Kaya eto na, pag-uusapan natin ang mga possible criteria bakit na-El Tocuyo ang isang candidate. First is yung failure sa preliminary interview. Kasi maraming aspects sa preliminary interview. Number one is yung answer mo. If your answer ay hindi convincing talaga or failure to deliver an answer, then naku. Tapos yung mga backstory mo. If your backstory is really legit, yung talagang background mo, yung life mo as a person, ayun, yun din yung tinitignan. And then, the advocacy. The judges are able to detect if you are promoting a fake advocacy or gawa-gawa lang talaga yung advocacy mo, and whether if you are really in a legit advocacy na pinapractice mo talaga yung pinipreach mo, ayun. So, kapag nag-fail ka sa preliminary interview or you did not make a remarkable na impression sa mga judges, well, there is a big possibility na pwede kang may El Tocuyo talaga. Second possible reason is the attitude. So, no matter how perfect you are, if you have the perfect body, perfect brain, perfect na lahat entourage, and then you ace the interview, perfect IQ, but then if you have that bad personality, then definitely there's a high risk na hindi ka makakapasok, ma-unplace ka. One example was noong 2016, there's this candidate na talagang perfect. Kaya lang, may drama since nung national competition, talagang umalis silang lahat, and then nakita na natin yung real attitude niya, yung pagka-narcissist niya noong Miss Universe 2016. And ang examples nito ay hindi ka approachable sa mga ibang contestants, you are very choosy kung sino yung pinapakisamahan mo, you are not approachable sa mga pageant fans, vloggers, or even yung mga staff, nagsusungit ka sa mga staff, yung mga ganon, and then laging nagre-reklamo, and then laging narcissistic, you always think about yourself, and then kapag may mga photo shoots, you want yourself to be the only person na i-focus nila, hindi yung ibang contestants, yung mga ganon. Another possibility, number 3, is fan behavior. Lately kasi, sobra na kuminsan yung mga fans, ito yung mga kanal na ugali na pumupunta sa mga ibang pageant page or even invading the space of Miss Universe pages sa comment section, telling rude things, mga below the belt na mga comments. Ito yung tinatawag nila kasi na mga rabid fans, yung fans with rabies na, alam mo yun, very toxic talaga. Tapos, meron din ng mga ibang pageant page na nagkakalat talaga, promoting negativity, toxicity, nilalait nila yung mga ibang candidates na mga pageant pages. Kaya, marami ang agam-agam since previous edition pa na it really can affect the chances of their candidate dahil sa mga pinaggagawa nilang kanal attitude. Extra possibility na even if you performed well sa preliminary interview but then
unexpectedly, ginulat mo yung judges tsaka yung fans na sobrang naging matamlay ka na. Lalo na sa swimsuit na wala ng energy, tapos boring na, and then sa gown competition na biglang hindi angkop sa'yo yung gown mo, and then wala ka na talagang stage presence, yung as in, wala ka ng ganang makipag-compete. Kaya, sinayang mo lang yung good impression mo, and the chances na makapasok ka sa top 20 ay mukhang ganun na. Pero meron din namang technicality. So, kung i-base natin sa ganung aspeto, may mga considerations tayo such as biglang nagkasakit, medical-related issues, na wag namang sana mangyari na hindi talaga kaya ng body natin mag-perform 100% physically, tapos affected din mentally, emotionally kapag nagkasakit tayo. One example is talagang nagkaroon tayo ng severe communicable disease, severe viral infection, severe bacterial infection, yung mga ganon na hindi talaga natin kayang bumangon. Yung isang consideration na technical is injury. So siguro baka naka-encounter ng accident, so ganun din ang kalalabasan niya. You are not able to function 100% kasi hindi mo igalaw yung parts ng body mo or basta ganun na eksena. And then yung pang third naman is disqualification. Baka there is a breach of contract, mga ganon, or meron ka palang pending case. I'm not sure kung yun yung isa na basis for disqualification na you are not you are no longer able to compete and represent your country dahil nga sa mga technical issues na to. So you can also correct me if I'm wrong, di ba? Ito naman yung mga hot picks. So ito yung mga choices ng mga pageant fans o kaya pageant pages na they believe ito yung mga candidates na mas malaki yung mga chance nila na makapasok sa semifinals o kaya top 10 basing sa mga credentials ng candidates. Meron din mga personal choices, pero yung iba kasi mas mataas yung may mga accuracy, reliability, tsaka credibility, lalo na kapag ang isang candidate na nasama sa hot picks ay na-crown na as a winner. Pero it doesn't guarantee na pwede silang indeed na manalo, no? It's just a personal choice. But then, meron talagang iba na isasama sa hot picks wherein hindi talaga nakakapasok sa semifinals. And since nagsimula yung mga hot picks way decades before, meron na talagang nasasama sa El Tocuyo. And hindi El Tocuyo pa yung term noon. Pwedeng ligwak, pwedeng unplaced, yun yung most common na word. Kaya lang nung 2016, dun na nagsimula yung El Tocuyo na term. In which yung El Tocuyo kasi ay isang place doon sa Venezuela na kung saan taga doon yung isang na El Tocuyo noong 2016. Kaya since then, yun na yung ginagamit ng mga pageant fans na referring to a candidate na sobra talagang nabababad siya sa hot picks. Kaya lang biglang ligwak ganern. Kaya ngayon, sino sa tingin nyo ang pwedeng maka El Tocuyo Award this season? So marami namang makikita nyo na candidates na laging sinasama sa hot picks, pero meron at meron yan na hindi papasok bigla, na hindi natin talaga ine-expect. That's why we should continue sa fan vote and sa Voice for Change. It's because dito tayo magkakaroon ng higher chance na makapasok ang Philippines sa top 20 or top 20 plus 1. And balibalita ngayon na may mga ibang countries na kanya-kanyang organized na magkakaroon sila ng sari-sariling isang bagsakan, especially the day before matapos yung voting campaign. Kaya sana meron din ganun sa atin, no? Pero wag natin kalimutan yung bayanihan. It's because this is one of the best ways for us magkaisa and to cast our vote. Kaya I hope na makapasok tayo and matanggal tayo sa possible list ng El Tocuyo. Ayan. Kaya sana may natutunan kayo dito sa video na to about El Tocuyo, especially sa mga non-pageant fans na nanonood sa channel ko. Okay, so thank you so much for listening until in this part of the video. I hope na panoorin pa rin nyo ako even after the pageant. Okay, so that's it guys. Thank you and always think positively and ignore nyo na lahat ng negativity. Tapos,
ingat din kayo sa mga scammers, sa mga nagkikiride on na kunwari daw, bibigyan nila kayo ng pera sa GCash, and then kapag kukunin niyo daw yung pera, ayan, dun na nila kayo i-scamin na magbabayad ka daw ng OTP fee, verification fee, yung mga ganon. Tapos, ibubudol nila kayo na legit voter daw sila, hindi daw nila alam kung paano mag-vote, yung mga ganon. Kaya mag-ingat kayo sa mga nagkikiride on na scammers. Okay, so thank you so much and have a wonderful day.